Malaking abala sa mga motorista ang pagsasara ng Ayala Bridge sa Maynila dahil sa pagsasailalim nito sa rehabilitasyon. Ang problema, mukhang hindi pa ito aabot sa deadline na itinakda. Ang mairita balita hatid ni Steve Dailisan. Hanggang bukas lang ang permit ng MMDA na ibinigay sa DPWH para sa rehabilitasyon ng Ayala Bridge. Pero sa itsura nito, malabo raw maabot ang deadline. May mga kable at linya ng telepono raw kasing nakabaon at kailangang maging maingat para di tamaan. Sa pagtitibag daw ng DPWH, nakita ring may pundasyon ng tulay na marupok na. Karagdagang 2 linggo raw ang hinihiling ng kontraktor para makapagbukas ng tig-isang lane. Dapat nakita nila yun eh. Dapat nakita. Siguro yung bigat ng trabaho, sana tumupad sa deadline kasi maganda naman ang panahon. Pinayagan yung total closure. Walang ulan, walang bagyo. So, i-comply lang natin kasi marami rin tayo mga kababayan na naapektuhan. Batid ng MMDA na sa mga proyekto nariyan ang posibilidad ng delay pero labas daw ito sa naaprubahan ng Metro Manila Council. Tinitingnan na nila ang pagpapataw ng multa para sa bawat araw ng dagdag abala. May multa yon kasi dapat kung 21 o 20 yung opening dapat. Mangangahulugan din daw ito ng delay sa pag-aproba ng iba pang mga malalaking proyekto ng DPWH tulad ng pagpapatuloy ng rehabilitasyon sa Magallanes Interchange. Ngayon pa lang inaabisuhan na ang publiko para sa kada weekend na pag-aspalto at road reblocking na sisimulan sa EDSA Cubao at sa bahagi ng C5. Ang hiling ng MMDA sa DPWH. Ibigay na yung buong program nila for the rest of 2015. Para maging yung mga mayors malaman kung ano yung adjustments na dapat gawin. Sinikap kunin ng GMA News ang panig ng DPWH pero hindi sumasagot si NCR Director Ray Tagudando sa aming mga tawag. Nagbigay babala na rin ang MMDA sa mga motorista para sa traffic na posibleng idulot ng paghuhukay ng poste ng Skyway Stage 3 sa bahagi ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Steve Dailisan, GMA News.